Alfred ay inayos ko na lahat, pati ang braso at mga sugat niya. Ha? Marami palang nagagawang kapangyarihan nyo. Tama ka. Tuluyan nang inilantad ni Benjo ang tunay niyang kaanyuan sa lahat. Hindi lamang tinupad ni Eugene ang kanyang papel bilang isang detective ng kabilang daigdig, kundi naiganti rin niya si Alfred. Tinalo niya ang 4 na santong halimaw. Hindi pa rin siya bumabalik hanggang ngayon? 6 na buwan na nang umalis siya. Magte-training lang daw siya sa bundok. Ang tagal na niya. Sana tumawag man lang siya sa atin para malaman natin kung okay siya. Hindi man lang siya tumatawag o sumusulat kung nasaan siya. Nag-aalala ko sa kanya. Baka hindi na siya bumalik sa atin, Tita Victoria. Ay, ikaw talaga, Jenny. Huwag mo siyang intindihin. Hindi ba't muli siyang nabuhay? Sana alam ko kung nasan siya. Palagi siyang umaalis nang walang paalam. Ha? Hi, Jenny. Kumusta ka na? Eugene! 3 chocolate shakes. Magaling na ba ang braso mo, Alfred? Oo, ginamot ako ni Master Jeremiah gamit ang kanyang kapangyarihan. Mas malakas na ang braso ko ngayon. Gusto mo subukan, ha, Eugene? Hindi na. Sa tingin mo ba may pag-asa ka pa sa akin pagkatapos ng mahaba kong pagsasanay kay Jeremiah? Ano bang klaseng training ang ginawa mo, ha? Di mahirap na training. Kapag naiisip ko nga, parang nararamdaman ko pa rin ng hirap Kunin mo ang isang spirito sa isang pwesto. Sige, tama yan. Ngayon, tumigil ka sa posisyong yan ng 12 oras. Imposible! Ang training na ito ay para masanay ka sa spirito ng kalaban. Kung hindi, maaaring mapahamak ka. Hindi tayo titigil hanggat hindi mo nasasalo ang spirito. Naupo na ako sa apoy at natulog ako sa ibabaw ng karayom at ano pa nga ba yung pinagawa sa akin? Tama na! Nininervyos lang ako sa mga training na ginawa mo. Pero dahil sa training na yon, marami akong natutunan. Ha? Yun ang gusto ko makita. Andito ka pala. Ano gusto mong makita? Sabi namin, gusto namin manood ng sine, di ba, Alfred? Sine? Oo. Ha? Talaga? O sige na, tara na. Sige. Mukhang masaya si Jenny, ha, Eugene. Talaga nag-aalala siya sa'yo, no, ano? Ha? Oo, Di ba? Talaga swerte ka, Eugene! Uuwi na lang muna ako para dalawa na lang kayo magsaya. Sige. Eugene! Bilisan mo, mag-uumpisa ng palabas. Ay! May nakakalimutan akong bilhin sa tindahan. Ha? Alfred, samahan mo ako. Ha? Jenny, mauna ka na sa loob ng sine. I-reserve mo kami ng upuan, ha? Eh di sasama na lang ako sa inyong dalawa. Hindi. Meron akong bibilin Dapat siya lang ang kasama ko. Babalik kami kaagad. Sandali lang kami. Bilisan yung dalawa, ha? So what things do you want to buy with just guys, huh? What, you need some itching cream or something? Alfred, hindi mo ba napansin? Ha? May sumusunod sa atin. Ano? Hindi ko sila kilala. Humanda ka. Total, wala naman tayong gagawin Eh di laruin na lang natin sila. Eyo! Hindi nyo ba kilala kung sino ko? O ang number 1 na estudyante ng aming eskwelahan. Ako si Alfred! Ay, oo na. Taya pala ang mga ito sa bawat isa Lagot kayo ngayon! Lagot kayo! Lagot! Are they human?
Paano na, Eugene? Ayaw niyong tumigil, ha? Ha? Nagliliwanag ang kamao ni Eugene. Madali lang yan, Alfred. Eto na! Wow! Napatalisik niya ng sabay-sabay. Para ka nagpaputok ng barila, Eugene. Siguro naman matututo ka na ngayon, ano? Oo, tama. Ano kayang kailangan ng mga ito? Sandali! Ha? May nararamdaman akong iba. Hindi ito isang tao. Ayun siya! Sandali! Ha? Ha? Kaya pala, Eugene. Ha? Charlene! Wow, Charlene! Ang cute-cute mo talaga! Yung mga lalaking yon ay mula sa bayan ng mga multo. Nagsasimula na sila pumasok sa syudad. Hindi sila mga tao? Bakit? Kilala mo ba sila, Charlene? Eugene, isa sila sa mga makakalaban mo sa susunod mong misyon. Ay, teka. Magpapahinga muna ako. Kadarating ko pa lang mula sa aking training ngayon may binabanggit ka na namang misyon. Gusto ko namang matulog na matagal, ano? Bakit? Hindi ba importante sa'yo kung may mangyaring masama dito? Anong ibig mo sabihin? Kahapon, may natanggap na sulat si Jericho. Yun ay isang paghamon mula sa mga halimaw na mula sa bayan ng mga multo. Jericho! Jericho! Marami akong trabaho ngayon dahil pinanood ko ang laban ni Eugene, kaya't huwag mo akong kapalain! May natanggap po kaming sulat mula sa bayan ng mga multo. Ano? Bakit po? Anong sabi? Ano ang kailangan nila sa inyo, Jericho? Gusto nilang manirahan sa daigdig ng mga tao! Ha? Ano? Tawagin si Charlene! Kailangan kumilos na sa Eugene ngayon para mapigilan sila! Kung ganun, tanggihan na lang ni Jericho ang gusto nilang mangyari. Sino ba yung apat na santong halimaw na yan? Ang apat na santong halimaw ay mga kriminal na napakarami ng record sa buong mundo ng mga espiritu. Masama sila at walang awa sa iba. Ang mga halimaw na ito ay nagtayo ng sarili nilang kampo at doon pinatira nila ang ibang kriminal at dahil doon naitayo ang isang bayan sa paligid ng kanilang kampo. At kahit na sino ay hindi maaaring makapasok doon. Kaya iyon tinawag na bayan ng mga multo. Ikaw lang ang inaasahan ni Jericho. Saan ka pupunta, Charlene? Tignan niyo itong mga humarang sa inyong dalawa. Huh? Ha? Bakit may insektong lumalabas sa bibig niya? Yan ang tinatawag na makay insect. Yan ang mga pestes sa daigdig na espiritu. At ginugulo nila ang isipan ng mga tao. Mukhang pinakawalan na ng apat na santong halimaw ilang libong makay insects. Ang mga isipang pinasok ng mga insektong yan ay maghahangad ng kaguluhan, puwersa at kasiraan sa buong daigdig. Kailangan ipaalam na natin sa lahat. Imposible yan. Hindi sila nakikita ng ordinaryong tao. Iisipin lamang nilang nasisiraan ng bait ang mga naaapektuhan ng mga insektong yan. Hindi pwede yung sinasabi mo. Anong gagawin natin, Charlene? Kailangan puksain ng mga insekto at para magawa natin yon, kailangan sirain ang pito ng mga insekto na hawak ng kaaway, Eugene. Pito? Hindi sila manggugulo dito sa ating lugar kung wala ang pitong naguutos sa kanila. Charlene, posible bang umatake kaagad ang mga kalaban natin? Hindi, Eugene. Imposibleng makarating sila kaagad dahil ang mga espiritu ay gumawa ng harang sa pagitan ng mundo ng tao at ng bayan ng mga multo, kaya't doon muna sila. Ganun pala. At gusto nilang maalis ang harang na yun, hindi ba? Ang sabi ng apat na santong halimaw, ibibigay nila ang pito ng mga insekto kung aalisin natin ang harang. At makakapasok silang lahat dito. Uubusin nila ang mga tao sa loob ng isang araw lamang, kaya't kailangan mapigilan sila.
to be honest, Botan, this takes the record for confusing. Yes, just try and remember the basics. You're good and that the entire city is bad. Destroy the whistle and defeat the beast and the case will be closed. Okay, I just can't believe Koinma expects me to take on a whole frickin' city of demons alone. Don't they send teams out for this kind of thing? What about me, Urameshi? Oh, Kuwabara, there's no such thing as demons. Yusuke and I were just joking. Look, I'm not dumb or blind. We all know I can see supernatural stuff a whole lot better than Yusuke. And I'm not gonna sit around my house while Yusuke doesn't see things and lets big monsters and insects take over my city. Cause I'm Kuwabara, and in case you guys forgot, I've got a sword! Well, Yusuke, I guess there's no point in arguing with the eager. Tito! Anong lugar ba to? Anong ginagawa natin dito, Charlene? Ano ba yan? Nandito lang yon. Maghintay kayo! Heto! Ha? Ha? Nakakatakot naman dito, Charlene. Pwede tayong dumaan dito, papunta sa daigdig nila, pero okay lang kung gusto mong umatras. Ang trabahong ito ay para talaga sa detective ng kabilang daigdig. Ah, ganun ba? Bye-bye. Hindi ikaw ang kausap ko! Si Alfred ang sinasabihan ko! Hindi maaari. Nararamdaman kong isa na rin akong detective ng kabilang daigdig. Ha? Wala nang atrasan to. Nakahanda na ako. Si Alfred? Nawala siya. Makaalis na nga. Ha? Eugene? Ha? Jen! Dalhin mo tong communication mirror para magkausap tayo! Oh, salamat na nga. Pero sa susunod, ibigay mo kaagad para hindi ako nininervyo sa'yo, no? Ha? Ako na ang bahala sa mga insektong nandito sa daigdig ninyo. Kung may problema, ipaalam mo kaagad sa akin, ha, Eugene? Oo, sige na nga. O paano, alis na ako, ha? Ha? Sandali! Anong problema, Eugene, ha? Iniiwan ko nga pala si Jenny sa sinihan kanina. Nasaan ka na, Eugene? Charlene, bahala ka na magpaliwanag kay Jenny, ha? Ha? Eugene! Ayoko nga! Ikaw na! Ayun ang kampo nila. Ang Maze Castle. Ha? Lagot kayo ngayon! What are those things? I'm not exactly sure, but they're not friendly. You're messy! There's too many of them, and I'm not sure, but I think they want to eat me! I'm coming! Lumabang ka! Hindi tayo makakarating sa Maze Castle kung magpapatalo tayo sa kanila!
Ano yun? Saan kaya nanggaling yun? Mukhang may problema kayo. Kailangan nyo ng tulong? Mukhang nahihirapan kayong dalawa. Kaya nyo pa ba? Kung hindi, narito kaming dalawa. Ha? Denise, Vincent, Oo. anong nangyari sa boses mo? Sa mundo ng tao, nagbabalat kayo sa Denise na isang babae. Pero ang totoo, lalaki siya. Wala nang panahon para magpaliwanag. Pinapunta kami ni Jericho dito para tulungan kayong dalawa. Mabuti naman! At maganda ang naisip ni Jericho. Siya nga pala, siya si Alfred. Sila naman, si Vincent at Denise. Denise. Teka, hindi ko kayo maintindihan. Pero kailangan namin talaga ang tulong nyo. Nang iinsulto ka ba? Ha? Ikaw, Eugene, makinig ka. Hinahamon kita muli. Baka nakakalimutan mo, hindi pa tapos ang pagtutuos natin. Nakahanda ako kahit na anong oras. Ano, yung liit mong yan, napakatapang mo naman. Baka mapipi ka lang. Bakit? Gusto mo ba akong subukan, ha, Alfred? Anong sinabi mo? Ikaw Eugene, tinatanggap mo ba ang aking hamon? Pwede tayong magtuos pagkatapos ng misyong ito. Masyado kang matapang, ha? Vincent, tama na! Huwag mo nang paguluhin pa ang sitwasyon natin. Sa bagay, okay ang may kasama. Ano, pumunta na tayo dun sa Maze Castle. Ano, Vincent? Kasama ka ba namin? May mga bisita tayo. Matagal na tayong walang bisita sa lugar na ito. Hindi nila tayo matatalo. Master Lazarus, alam ko ang gagawin natin. Tulad na sinabi ni Byron, hindi sila makakapasok sa kaharian. Sa labas pa lang ay siguradong tapos na sila. Ito palang pintuan. Parang mahabang lagusan, ah. May dulo kaya ito? Tulad ng isang ordinaryong lagusan? Di natin to malalaman kung hindi natin to titingnan. Kaya tara na. Hindi mo ba naiisip ang paraan? Ano sinabi mo, Bansot? Tayo na! Lagot ka sa akin. Maligayang pagdating sa inyo lahat! Ha? Nagsasalita. Ang lahat ng pumapasok dito ay kailangan dumaan sa pinto ng pagsubok. Anong pagsubok? Ano yan? Anong ginagawa mo, ha? Ha? Mabigat, hindi ba? Ang pintong yan ay matalino at sensitibo. Nalalaman ang lakas ng taong sumusuporta dito. Kaya naibibigay niya ang nararapat na bigat para sa mga ito. Kapag may nagpahinga ng konti, babagsak yan at maiipit kayong lahat. Kaya pagbubudiin niyo. Ano? Ang pintong yan ay matalino, pero malupit. Kapag may isang tumakas sa inyo, babagsak yan. At kapag nagtiwala kayo sa isa't isa, at gamitin na lahat ng lakas nyo, babagsak pa rin yan. Ang mga taong mandaraya lamang ang maaaring makapasok sa kanya. O sige na, bahala na kayo dyan. Mauna na ako. Masyado kang malupit! Bumalik ka dito! Sino nagpapahinga sa inyo? Buhatin nyo! Siguradong ikaw lang naman ang gagawa nun, eh. Mukha mo na lang, mukhang mandaraya, eh. Alfred, tama na! Kung wala kayong tiwala sa akin, dadayain ko kayo lahat. Vincent, wag! Siyang babagsak ito! Paano to? Paano tayo makakaligtas dito? Makaligtas kaya si Eugene at ang mga kasama niya mula sa pinto ng pagsubok? O maduro kaya silang lahat? Ano ang gagawin nila para makaligtas? Deeper into the fortress, they encountered the second beast, a ferocious white tiger named Yako, who plans determined to squash this foe alone. But his spirit sword is somehow being used against him.
Ang paghaharap ni Alfred at White Tiger. Bakit? Ano nangyayari? Lumalaki si White Tiger. Ano? Paano nangyayari yun? Nakuha ko! Tingnan mo ang espada ni Alfred! Ha? Bakit lumiliit ang espada ko? Napansin niyo pala. Pero ano ngayon ang gagawin niyo? Lalaban ka ba na wala sandata? Paano kang mananalo sa akin? Mabuti pang sumuko ka na lang para hindi ka na mahirapan pa. Hindi ako susuko. Wow! Talaga bang gagawin mo yan? Tumahimik ka! Sugod! Sige! Hindi pa sapat ang ginawa niya. Alfred! May natitira ka pang lakas, pero busog na ako. Pero kung gusto mo pa rin, ay pwede pa. Hindi pa tayo tapos. Napakaikli na ng espada ni Alfred para ilaban pa niya ito. Ngayon ka lumaban! Masyado kang madaldal. Hindi ka pa nga nakakatayo, nag-aamo ka na. Kakain na ako pagkatapos ko maglaro. At pagkatapos, kakainin na rin kita para tuluyan ka nang mawala sa landas ko. Pagod na si Alfred dahil wala ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Mapapahamak siya pag hindi siya kumilos. Hindi siya mapapahamak. Ano? May paraan pa. Tumigil na sa paglaki ang katawan ni White Tiger at kailangan mapansin yon ni Alfred. Anong ibig mo sabihin? Magawa kaya niya ang iniisip mo, Dennis? Mahirap, pero kailangan subukan. Delikado ang huling paraan. At kapag natalo siya, tiyak na wala na siyang pag-asa. Siguradong katapusan na niya. Nahihirapan siguro siya sa pakikipaglaban sa halimaw na ito! Pero Jericho, kung inihigop niya ang lakas nila, maaaring hindi tumalab ang kapangyarihan ni Eugene, di ba? Nakipaglaban na si Dennis at wala na siyang kapangyarihan. Si Vincent naman, matigas ang ulo. Ano dapat ang gawin nila ngayon? Ano nangyayari? Mahihirap. Nasaan ang kapangyarihang spiritual mo? Umaayaw ka na ba? Tatapusin na natin to! Kaunti lang inilaki niya mula kanina. Baka wala nang panahon mag-isip. Bahala na. Kailangan kumilos na ako. Kung hindi, siguradong mapapahamak ako nito. Anong iniisip mo? Ayaw ka na ba, Alfred? Nanginginig ka na ba sa takot? Masyado kang maraming sinasabi. Ubus na ang oras mo, kaya't hindi na kita pahirapan pa! Ibibigay ko sa'yo lahat! Eto sa'yo! Alfred! Sige! Kaya mo yan!
Sira na ng bay. Kinuha ko ng kanyang kapangyarihan. Pwede ko na siyang kainin ngayon. At dahil sa'yo, madadagdagan na naman ang kapangyarihan ko! Sandali! May nangyayari kay White Tiger! Ha? Sinasabi ko na nga ba? Anong sabi mo? Makakasama sa'yo ang kumain na marami. Lalo na't kung ang kinakain mo ay ang kapangyarihan ko. Alfred, tinakot mo naman kami. Ano? Down he goes! The amount of spirit energy Kuwabara transferred created a force that was more than Byaku's body could contain. Sounds like an awful case of gas if you ask me. What? You're messy. Akala ko katapusan ko na. Kailangan maibalik ang kapangyarihang kinuha niya sa aking katawan. Alfred, kaya mo pa ba? Magpapahinga lang ako sandali. Nakakadalawang halimaw na tayo. Dalawa na lang ang natitira. Eugene, sadyang napakadaling sabihin nun. Ha? Eugene, si Charlene ito! Sumagot ka! Ano? Ha? Si Charlene ba yan? Kamusta na ba kayo dyan? Tinalo niyo na ba ang 4 na halimaw? Ang pito, nasaan na? Hindi pa. Alam mo namang mahirap silang kalaban. Maghihintay ka lang at malapit na namin makuha ang pito. Medyo may gulo na ng kaunti sa lugar na ito. Sa ngayon, ang mga nanggugulo ay napipigilan pa ng mga tao. Pero marami ang pumapasok na insekto sa isipan ng mga tao ngayon. Kaunting panahon pa at baka dumami na sila ng husto. Ganun ba? Mag-ingat ka dyan, ha? Oo, may nakita nga ako isa at hinabol ko pa eh. Sige na, Eugene. Busy rin ako dito eh. Mag-iingat kayo. Ha? Oo, may Charlene! Wala na. Akala ko pa kailangan mo magpahinga. Nakita mo lang si Charlene eh. Wala yun. Sige, lumakad na tayo. Paano to? Si White Tiger yun ah. Buhay pa siya. Pumupukas ang lupa. Takbo! Mabuti naman at haharapin niyo pa ako sa isa pang pagtutuos. White Tiger! Nasaan ka? Kailangang parangalan ang inyong katapangan. Iniimbitahan ko kayo sa aking silid. Ang silid ng kadiliman. Buhay pa si White Tiger. Papunta na kami dyan. Maghintay-hintay ka na lang dyan. Oh, that's great. Now we're walking into a preheated oven. Who cares? As long as it leads to Byaku. Okay, you go first. Come on. Ano ito? Hindi tayo dapat mahulog dito. Magandang tanawin, di ba? Dito natin itutuloy ang ating paglalaban. Malakas pa siya! Halimaw talaga siya. Ang nasa ibaba niyo ay puno ng asido na kayang tunawin ang inyong buto. Kung sino sa inyo matapang nahaharap sa akin ay bumabalag dito. Humanda ka, White Tiger! Akong bahala sa'yo! Sandali! Akong lalaban sa kanya. Alfred, Bumaba na kayo. Kung sino ang gustong unang mapahamak, lumaban agad. Tumahimik ka na dyan!
Siguradong tatalunin kita para hindi ka na makalabas ng buhay! Sandali lang, Alfred. Alam ko mahusay ka. Kung ipaubaya mo yan kay Eugene, muling babalik ang lakas mo at makakalaban sa mga susunod pa. Niloloko mo ba ako? Hindi to tulad na isang laro na pwede magpalit na manlalaro. Hindi ko pwedeng ipaubaya ang naumpisahan ko na kay Eugene. Tatapusin ko ang sinimulan ko. Iba talaga ang isip mo. Oo, kapag sinabi niya, gagawin niya. Pareho lang kayong dalawa, di ba? Bakit? Natatakot na ba kayo? Sandali! Padating na ako, White Tiger! Ah! 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 Alfred! Kamuntik na ako ron Alfred! Ako na muna ang lalaban! Hindi po pwede! Ang init dito! Sa sobrang init, parang nakakalusaw. Umpisa na natin! Tatapusin na kita ngayon! Alfred, ipapakita ko sa'yo ang aking tinatagong sikreto. Sikreto? Ano yun? Anong sikreto niya? Yun ba? Dami niyo ang lakas ko! Parang bola ng kidlat. Ha? Kayang-kaya ko yan. Titirahin ko lang ang bolang apoy niyan para bumalik sa bunganga mo, White Tiger. Wag! Huwag makawakan ng bola ng apoy! Ha? Ano yun? Munti ka na ako ron You like it? I cause my tiger scream. Everything it touches transforms into a pile of ashes. For years, I have heard of a fighter who could destroy molecular bonds with the vibration of his voice. I never thought I'd meet him. So he can't use a spirit sword on it? No. The sword would cause a chain reaction that would destroy his entire spirit. Hiei is right. That type of attack is impossible to block. Koenma, sir. There must be something he can do. I wish I knew more about these saint beasts. I'm afraid all we can do now is pray. Please don't let these saint beasts win and invade the Earth. So much paperwork. Sobra na! Wala ka na magawa, no? Duling ka pala, hindi ka makatama eh! Patay ka na! Para sa'yo! Alfred! Kaya mo pa ba? Mahusay ka pala. Hindi ka ba tumitingin at hindi mo naiwasan ang mga ibinato ko? Hindi ba alam mo, Tiger, talo ka na sa labanang ito. Mayabang ka pa rin kahit sugatan ka na. Alam ko namang nangihina ka na. Paano ka lalaban kung sugatan ka? Wala kang lakas lumabang pa! Tama ng daldal! Gusto ko nang tapusin ang labanang ito para malaman na natin kung sino talaga ang mas malakas sa atin! Hindi mo yata naintindihan ang nangyayari sa paligid mo. Pagmasdan mo ng mabuti! Ano?
Sa palagay mo ba, hindi kita nakikita ng maayos dyan? Sinira ko ng lahat ng kinatayuan mo. Ang natitira na lang ay ang salakayin mo ko at lumapit ka sa akin, hindi ba? Wala na ibang paraan para makatakas pa dito. Wala ka nang pupuntahan pa. Wala ka nang aatrasan at tatakbuhan pa. Hihintay mo na lang ba ang katapusan mo dyan? Ano, Alfred? Gusto mo pa ba? Swerte ka pa rin at hindi ka pa natutuluyan. Sa susunod sa'yo na to, Alfred. Alfred, tulungan natin siya. Wala nang ibang paraan. Huwag kayong makialam! Laban ko to, wala makikialam. Pag tinulungan nyo ako, hindi ko kayo mapapatawad. Kaya't pabayaan nyo ako dito. Ang dami pang daldal nito. Lalaban ba siya o hindi? Alam niya ba talagang pinagsasasabi niya? Nagyayabang lang yan. Alam ko nang hindi sila tutulong sa akin. Kaya't ituloy na natin to. Eh di sige, ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Hindi ako basta patatalo. Tapos ka na! Lilipad siya! Ha? Alfred! Hindi! Alfred! Sige pa, malapit na. Konti na lang. Ginamit niya ang espada ng spirito! Buti naman at tinamaan kita. Dalawa tayong pupunta. Ang tagisan ng mga makapangyarihan.